Kumusta mga senyor, mga senyorita, mga senyorito, at saka mga senyora? Kumusta po ang araw natin? Kumusta tayong lahat? Sa mga bago sa channel ko, pakiclick naman ang subscribe at saka like and notification bell para updated kayo lagi sa aking mga informative videos, lalo na sa mga nagbabalak kumuha ng mga konsultant. So ngayong araw, i-update ko kayo kung ano ang nangyari sa webinar na nag-email sa akin about sa webinar nila, isang consultancy firm papuntang New Zealand. Ang consultancy firm na yon is from New Zealand. Sila yung CEO, founder ng consultancy firm na yon. So i-update ko kayo kung ano ang nangyari sa webinar. So yun nga, naka-receive ako ng email na meron silang ikakandak na webinar. It will last for 3 to 4 hours. Sabi, 8,000 plus daw ang registered at saka kailangang maaga para makapasok sa webinar. So, nung nakapasok ako sa webinar, 1,000 plus lang ang nandoon. 1,700 lang ang nandoon. And yung i-cater lang nila, yung tatanggapin lang na application ay 50 persons. So paunahan. Kapag naka-decide ka na gusto mo mag-avail sa service nila, 50 persons lang daw. 50 persons ang tatanggapin nila para ma-process nila ng maayos ang mga papeles, ma-assess, ganyan. 50 persons lang daw. Pero hanggang ngayon, nakikita ko pa din ang ads nila sa mga website. Kaya posible na hindi pa nila nakumpleto yung 50 persons na mga tao. 50 persons na gustong mag-migrate sa New Zealand. So, ang pinag-usapan sa webinar, yung 3-step process nila ay kailangan na mag-student, mag-aral ka sa New Zealand para makakuha ng PR after 3 years siguro. So after mong mag-aral, kailangan tapusin ang studies kasi kung hindi mo tatapusin o kaya bagsak ka sa mga subjects, wala kang status, ma-revoke yung status mo. Kaya kailangang tapusin kahit na makahanap ka ng full-time job doon na hindi dapat kasi ang nilagay mo sa SOP mo, sa statement of purpose mo, dapat mag-aral ka. At saka ang allowed na working hours lang ay 20 hours per week. Yan ang allowed lang na oras ng mga estudyante kapag student visa ang kinuha. Ito yung pathway para makapag-PR ka after ng postgraduate work permit mo. So yung student visa, ang nire-recommenda nila ay kukuha ng master's, bachelor's. Kasi kung bachelor's lang ang kukunin mo, 1.5 year lang ang postgraduate mo, postgraduate work permit mo. So magagahol ka sa oras na maghahanap ng skill job mo para magkaroon ka ng license na magkapag-apply ng permanent residency after ng postgraduate work permit mo. So, ang nire-recommenda nila is yung kukuha ng masteral para after ng masteral studies mo, makakakuha ka ng 3 years na postgraduate work permit. Yun, mahaba-haba ang oras, mahaba-haba ang panahon para makakita ka ng magandang trabaho na magbibigay sa iyo ng permanent residency para makapag-apply ka. Tapos kapag meron ka ng skill job, yun, after 1 year, pwede ka na nilang i-apply as a permanent residence. Ang kaigihan nga lang daw sa consultancy nila is kapag nakapag-land ka na ng New Zealand, tutulungan ka nila doon yung sa settlement mo, tutulungan ka nila. Parang sila yung sasalubong sa'yo sa airport, ganyan, i-arrange nila lahat, bahay mo, yung mga schools mo, ganyan. At saka meron silang connection sa mga schools na gagamitin mo to apply for visa. Yung kasi ibang country is kailangan mo talagang mag-enroll na mag-advance deposit sa tuition
para gagamitin sa pag-apply ng visa sa kanila sa New Zealand. Parang pre-approval lang yung ibibigay sa'yo ng school para gamitin sa pag-apply ng visa mo. So, hindi mo kailangang mag-cash out sa school. Babayaran mo lang yun. Ang tuition, babayaran mo lang kapag na-approve na yung visa mo. Yun din ang kaigihan sa kanila. Mayroon silang connection. Tapos, alam niyo ba kung magkano ang tuition fee? Ayun ako, nakakalula ang tuition fee. Parang gusto kong gamitin na lang yun as pang business sa Pinas. Kasi family of four kami. Kung ang pathway ko ay student pathway, ang tuition fee is 700,000 pesos to 1.2 M. Nakakalula. Pero hindi mo naman agad-agad na i-cash out yun. Pwedeng installment at saka nagtatrabaho ka na doon. Yun ang kaigihan. Nagtatrabaho ka na nag-aaral. Tapos ang show money ng asawa is 150,000 pesos. Ay naku, 150,000 pesos. Tapos ang isang bata, 500,000 pesos ang show money. Show money daw, ipapakita mo lang. Hindi naman yun yung gagastusin. Pero, ang show money nakakalula. Diba? Kahit na meron ka ng perang ganun, parang mag-iisip ka talaga na kailangan mo bang i-avail o pupunta ng New Zealand para sa ganung mga bagay-bagay. At saka kung edad 30 ka lang, okay, pwede pa. Pero kung nasa 40s, parang ang hirap magsimula uli. Parang ang hirap makigambal sa future. Tapos, narag ka nun kasi nag-aaral ka, tapos nagtatrabaho ka, tapos ang mga bata nasa school, tapos kailangan mo talaga ng susundo sa mga bata kasi daw walang security guard sa New Zealand na babantay sa mga anak mo. Kaya kung yung mga anak mo is bata pa, kailangan talaga ng taga-sundo. Kaya guys, yan ang sinabi sa webinar. Kaya guys, keep in touch. Paki-click naman yung subscribe and like button at saka paki-share sa mga gustong mag-student visa sa New Zealand kung magkano ang magagastos nila. Till then, see you again on my next video. Click the notification bell para updated kayo sa aking mga future uploads. Thank you guys. God bless.